Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ngayong umagang ito, it's 5 a.m. in the morning. Hinintay ko yung customer ko na magpapariban ngayong araw na to. So guys, kung kayo bago sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the bell button para palagi kayong updated sa aking channel ng mga videos na aking ina-upload. So, be ready ngayong araw na to. Umagang-umaga, gising na po ako. Hinihintay ko yung client ko ngayon na magpapariban at ito ay isang bakery. Ready ka na ba? Yes, I'm ready. Hello! Welcome again to my YouTube channel. Showers Artistry. Ito po si Bakla, magpapariban ngayon. Ano ba gagawin natin ngayon, Bakla? Ribbon with Brazilian. Mashallah! O, diba? O. Bago pa natin umpisahan ang buhok ng ating customer, pinapakita po natin yung buhok niya na dry na po ang buhok niya dahil sa tad-tad na ang kulay, patong-patong ang kulay ng ating customer. Ayan, at saka yung nagpakulay siya sa regrowth niya, hindi siya pantay, dark color. Ayan po, before buhagag na siya, at saka dry na rin, at saka ang dami-daming putsyang na mga kulot na tubo at putol-putol ang buhok niya. Siguro kakatali, kaya kakasuklay, nagputol-putol. Ayan, nagpakulay po siya sa regrowth niya ng dark color sa kanyang kaibigan daw sa parlor sa Malabon. Ayan po. Before we start, ayan po, yung unang-unang cream emulsion, ang number 1 na gamot ng pangriban. Ayan po. Okay. Mag-a-apply po tayo umpisa sa kanyang buhok. Doon po tayo mag-uumpisa sa regrowth o yung tubong virgin hair na pinakulayan niya ng dark color na hindi nagpantay doon sa kulay niya sa baba. Ang unang-unang pangriban na i-apply natin ay yung number 1 na gamot ng pangriban. Dahil medyo may tubo na po na itim ang buhok niya ng mga 1.5 inches at yung tubo na pinakulayan niya ng dark color o hindi daw kumulay, hindi nahabol yung kulay sa baba doon sa tuktok. Ayan po. Yung unang-una po nating ina-apply na number 1 na pangriban is ang Firm Lotion. Firm Lotion ng Keratin Ribbon number 1. Yan po. Siyempre section by section po tayo sa pag-a-apply ng gamot mula po sa kanyang neck section o sa buttock section. Kailangan pag na-apply din tayo is section by section din, manipis din po. Huwag po tayong magmamadali. Pero sa buhok po, sa issue po ng buhok ng ating customer o yung client natin, may kulay na po. Pinakulayan na ng kulay na hindi nahabol doon sa kulay sa baba niya. So kailangan natin kailangan natin mabilisan mag-apply. Siyempre, maluto na yung sa una mong inapian doon sa last na ina-applyan mo ng gamot. So syempre, balancing po ng oras ang pag-a-apply natin. Ayan po, nasa neck section po tayo hanggang doon sa gitna, hanggang doon sa crown section po, hanggang makarating tayo sa mga front side niya, left side and right front side po. Ayan po. This is our tutorial hair rebonding, hair color permanent retouch,
at saka mamaya yung treatment ng keratin at pati rin po ang pagbablower at pagpaplansya sa huli at saka yung pagtitrim ng buhok niya mamayang matapos. Ayan po, kailangan po natin matyagang mag-a-apply kasi regrowth po ang paglalagay natin ng gamot. Ayan po. So, kung makapal ang buhok ng ating kliyente o yung customer natin, section by section din po ang pag-a-apply natin. So, dapat kailangan natin ng time na mahaba-haba at kailangan natin pasensya at kailangan natin sipagan ang pag-a-apply dahil pagkatapos natin mag-a-apply ng number 1, ibabad pa natin ito. So, yun po. Medyo mahaba-haba po ang ating video dahil hindi ko po pinapost forward o kaya pinapass forward pala. Ayan po. Nasa crown section na po tayo banda o sa tuktok ng ating section sa ulo ng buhok o sa buhok ng ating customer. Ayan po. Okay. Ganun din po. Regrowth din po ang paglalagay natin ng gamot ng kulay na yung gamot na pang-reban na numero 1. Hindi pa natin i-apply ng diretso dahil merong mga bagong mga bitika na wala pang alam, yung nag-aaral pa lang. Dahil pa nag-apply tayo ng diretso papuntang dulo is ang tendency po na yan maluluto na una yung open hair o open na hair. Diba? Ang tendency po yan mag-rubberize o kaya magputok-putok po yung dati niyang kulay o kaya dati niyang pinariban o dati niyang pinatreatment dahil magkaiba na po yung tubo doon sa tubong buhok doon sa lumang buhok. So syempre yung lumang buhok o yung open na hair luto na po yun. So syempre yung bagong tubo yun po yung virgin hair. So magkahiwa yung virgin hair dun sa open hair. So magkahiwalay din ang apply natin ng gamot. So ayan, pagkatapos natin mag-apply ng number 1 na gamot, ibabad lamang natin ng isang oras. So isang oras nakababad ang buhok ng ating customer o yung kliyente natin o client natin. Syempre, marami pa tayong magagawa kasi nakababad pa yung buhok niya. Ayan, 1 hour ang pagbababad. Depende po sa klase ng buhok. So, syempre, makapal ang buhok ng customer natin at malaki ang hibla, makapal at medyo buwagag na at medyo may mga kulot na tutsyang na tubo. Babad lang po natin ng isang oras yung unang gamot na in-apply natin. Ayan po. Ayan. After natin ibabad ng isang oras yung unang gamot na in-apply natin doon sa virgin hair o sa regrowth o sa tubo ng buhok niya, ay oras na para pasadahan na natin yung open hair o yung lumang buhok niya o yung previous buhok na pinagawa na may kulay at niriban ng kaibigan niya daw. Ayan. I-touch natin yung dulo. So, syempre, dahil hindi na po to virgin ang buhok niya, o open hair na po yung buhok niya. So, syempre, mabilisan po natin ang pag-a-apply. Kailangan may oras din po tayo at lagi natin bantayan ang buhok niya quickly sa pag-a-apply. Kailangan mabilisan. Mula din doon sa section din po ang pag-apply natin. Siyempre,
number 1 pa rin tayo. So, syempre, retouch natin yung dulo. Pasada po ang tawag natin. So, syempre, pag pasada, huwag po natin siyang ibabad ng matagal. Kasi ang tendency po, pag binabad natin na matagal, ang buhok ng customer natin na may previous po na kulay, kaya nag-bleach man siya o nag-rebond, syempre, maluluto yun ng matagal. Ang tendency, masusunog ang buhok ng customer natin. Imbis na matuwa ang customer sa atin, so, syempre, magagalit at di nauulit sa atin. So, syempre, kailangan natin ng bantayan maigi at kailangan din isik-isikan natin konting tubig o tubig man kung ano ilalagay natin, hindi siya maluluto. Ako, yung technique ko po ay maglalagay ako ng konting treatment sa dulo. Haluan ko po yung number 1 na gamot para hindi maluto. O kaya, spray mo siya ng tubig. O kaya, after mga 10 minutes, banlawan yung dulo o babad uli, suklay uli. Tapos ganyan. Tapos babad. Kasi kailangan mga 15 minutes lang. Kung 15 minutes lang babad sa retouch natin sa pasada. Ayan po. After natin mababad ang 15 minutes, babanlawan na po natin ang ating customer. So, syempre, pag nagbanlaw po tayo, sigurado natin ang buhok ay matanggal lahat po yung gamot doon sa buhok. So, syempre, maingat po tayo sa pagbabanlaw. Huwag nating paliguan ang mukha ng ating customer pag nagbanlaw tayo. Tapos lagi nating takpan yung tenga niya na hindi malagyan o papasukan ng tubig ang tenga niya. Banlawan ng maigi. Ayan. Mula doon sa pinaka-scalp niya hanggang sa batok niya, hanggang doon sa temple section niya, hanggang doon sa noo at sa crown section. Kailangan i-massage natin maayos ang pagbabanlaw para matanggal lahat ng gamot sa buhok niya. Ayan, pagtapos natin magbanlaw, it's time to hair blower o hair blow dry. Blow dry po natin ang buhok ng customer natin up to sa number 1 na banlaw. So, syempre, pag nagbanlaw o pag nag-blower, tapos nagbanlaw, i-blower natin, syempre, pag nag-blower tayo, wag pong tayong itutok ang blower sa anit ng customer natin kasi baka mainitan. So, syempre, pag nag-blower tayo, wag po tayo gumamit ng suklay o yung paddle brush na matigas o kaya matalim sa anit ng customer natin. Pati pag blower po natin, huwag natin itutok sa anit kasi mainit po, masasaktan ang customer natin. Syempre, balance lang. So, syempre, unahin natin patuyuin yung dulo o yung gitna ng buhok. Pag natuyo na yung gitna at tuyo ng gitna at saka yung dulo, yung doon na tayo banda sa anit niya sa scalp section pag nagpatuyo. So, syempre, kailangan na din pasensya kasi makapal ang buhok ng customer natin ito. Si Angel, siya po yung ating customer. Yung customer natin kung saan-saan lang siya nagpapagawa ng buhok niya. Last lang po siya nagpapakulay at Brazilian sa akin. At saka saan-saan na po siya ng kaibigan niya nagpapagawa ng kanyang buhok. Mapariban, mapakulay, kung sa ano-ano na lang. Last lang, ngayon lang po siya nagpapagawa sa akin ng last at ngayon ng ribbon. Ayan, pag nag-blower tayo mula din sa likod hanggang sa baba, hanggang sa gilid-gilid, hanggang sa matuyo po. So, syempre, pag nag-blower tayo, ingatan din po natin na hindi mapaso ang ulo ng customer natin at saka pag-suklay at pag-brush ng buhok ng kailangan, hindi masakit sa anit. Ayan, kailangan patuyuin mabuti kasi kailangan walang matirang basa sa buhok niya. Ayan, pagkatapos po ng blower natin, umpisahan natin sa pagpaplansya, which is yung unang-unang plansya. Kailangan masipag ka magplansya dahil kailangan manipis ang pagpaplansya at pagsisection natin. Dahil ang pagsisection ng manipis ay kailangan. Dahil pag sinortcut natin ito ng plansya ng makapal, may mga portion ng buhok niyan hindi naunat o hindi na straight. So, kailangan section by section na manipis. Pag nag-section tayo, manipis na parang papel o paper pen na pagkanipis. So, syempre, nagplansya tayo, unahin natin sa batok section o neck section hanggang makarating sa gitna, hanggang crown section,
hanggang sa front section, left and right section, hanggang sa tuktok. So, syempre, pag sa gilid-gilid na, dahil sa temple section, manipis din po. Huwag po tayo magpaplansya ng makapal. Kasi yung ibang gumagawang nagre-ribbon, nagpaplansya, sa una palang plansya ay makapal. Kaya yung ibang customer nagre-reklamo dahil pagkaligo nila, ganun pa rin, kulot pa rin ang buhok nila. Kaya kailangan masipag ka magplansya. Dahil kapag masipag ka magplansya, mula uno hanggang pangalawang plansya, i-straight po ang customer. Kaya, satisfied ang customer natin. Hindi na kailangan natin ulitin ang buhok niya o mag-back job tayo dahil nakakapagod din po mag-ribbon. Dahil pag nag-back job tayo, babalik tayo sa umpisa. Diba? Mga ka-art-art natin at mga ka-shaw-shawira dyan na mga beautician at mga hairdresser natin dahil merong tamad magplansya. Meron akong ibang nakikita na makapal magplansya. Naisip ko, paano kaya pag nabanlawanan ang itsura na ikingi pa naman yung pinalansya niya? So, syempre, pag nagplansya tayo, manipis. Huwag po tayo magpaplansya na makapal dahil hindi ito mauunat. So, kailangan, manipis talaga. Kung makapal ang customer, pagtsagaan mo siyang plansyahin mula umpisa. Dahil, pag natapos ka na ng 1 to 2, 3 hours o 4 hours man yun, sa pagpaplansya ng umpisa o unang plansya, matutuwa ka na dahil nalagpasan mo na yung portion na yun na plansya ng manipis. Dahil kasunod nun, hindi mo na kailangan ng plansyahin ng manipis dahil pasada lang yun sa pangalawang plansya. Pwede rin hindi mo na plansyahin dahil unat na ito at pagsak na. Kasi ang pagpaplansya ng manipis, lahat ng portion ng buhok na unat dahil pinalansya mo. Pati yung kutsang, mauunat yan, hihiga siya. Pati mga kulot-kulot dyan. Kasi may portion na straight, may portion na kulot at kinky. Kinky na buhok. Lalo-lalo na pag kinky, kailangan super nipis pa. Mas doble pa doon sa nipis ng papel ng pagka-section. Kailangan matyaga ka. Kasi may pinalansya kung kinky, kailangan manipis talaga ang pagkapaplansya. At saka paglalaanan mo ng oras sa pagpaplansya sa umpisa, unang plansya. Dahil doon mo malalaman na nauunat. Kasi maganda pagkaplansya mo, maganda rin pagkaluto niya. So, kailangan ng paglaanan ng oras at syaga. Kaya masipag ka magplansya talaga. Kita niyo po sa video na yan, manipis po ako magplansya dahil lahat po unat po talaga siya. Kaya ang iba, shortcut po. Mga tamad po magplansya ang iba. Kaya ako, marami po akong customer na bumabalik maliban na lang sa iba ng back job. Diba may ibang gumagawa ng ribbon, back job. Siyempre nag-back job, babalik ka sa umpisa. Uulitin mo yun. Siyempre, pag hindi ka mag-back job, pagtsagaan mo yun. Paplansya. Oo. Kita mo. Ayan. Yung customer ko na yan, si Angel, marunong din po siya mag-ribbon. Marunong din siya magkulay, marunong siya mag-treatment. Sabi niya, hindi daw siya masyado magaling maggupit. So, syempre, ang gupit, mapag-aralan yan. Manood lang po siya ng mga YouTube sa Google, ng mga basic steps na mga gupit. Sinabihan ko siya mag-attempt na mga briefing sa mga Hair Asia, kay Ricky Reyes, kay Pani Serrano, ng mga briefing sa L'Oreal, kung Matrix, kung saan man branded na may mga pa-briefing at mga meeting na yan. So, syempre mag-attend ka. Kung may bagong update na mga gamot, kailangan mo rin siyang attinan. Dahil doon mo nalaman kasi hindi porket tumatanda ka na o lumalaki na yung edad o tumataas na ang edad mo. Siyempre mag-update ka, hindi porket matanda ka na dyan ka lang sa loob ng bahay magluklok. Siyempre updated ka sa lahat ng bagay. Ngayon kung ang passion mo is pag hairstylist ka o kaya fashionista ka o kung makeup artist ka, lahat po ng bagay mayroong pagbabago. Tulad niyan. Siyempre ngayon hair banding na. Meron na rin hair Brazilian.
na tinatawag na keratin. Dati wala namang Brazilian blue at dati ano lang, hair relaxing lang, yung matapang na gamot na nakakasugat ng anit. So syempre, nag-update din ang panahon, nagbabago, malay mo balang araw baka isang lagay lang ng gamot na lahat. Ngayon kailangan mo pang tiyagaan talagang pagbabansya sa umpisa. Ayan, medyo mahaba-haba po ito, kaya marami po akong masasabi kasi kailangan ko to sa tutorial sa Facebook ko. Ay, Facebook pre? Mali. Ayan yan sa YouTube channel ko, kasi ilalagay ko to sa playlist ko sa tutorial hair rebonding. Tutorial hair rebonding. Ayan. Makain pa ng oras, di ba? Sa pagpaplansya. Yung unang plansya talaga kailangan matyaga ka. Matyaga ka sa unang umpisa ng pagpaplansya. Manipis talaga, parang papel ang sectioning mo. Kita mo, nasa batok pa rin tayo. Di pa tayo nangalahati. Masipag dapat tayo. Matyaga tayo. At kailangan number one, pasensya po. Kasi habang na-plunge mo, nakatayo ka lang. Masakit sa paa, di ba po? Ilang oras kang nakatayo? 4 na oras o 3 oras. Siyempre, kung maraming nagpapagawa, wala kang upo-upo. Puro tayo, di ba? Kumikilos yung kamay mo, kumikilos yung paa mo, lahat. Kaya pagpapawisan ka, tak pawis ang mangyari dahil nagpaplansya ka mainit. Hindi rin pwedeng electric pan mo yung ginagawa mo kasi magugulo ang buhok nagpapaplansya. Kita nyo naman po, di ba po? Unang plansya pa lang, hindi pa tayo nangalahati sa unang plansya. Hair ironing, first set po ng pagpaplansya. Nakita nyo po ang pagkulay ng regrowth niya is hindi pantay, may patsi-patsi. May tubo na po siya na buhok na itim, mga 1 inch yata o 1.5. Tapos sunod doon is may kulay na parang dark brown, which is yun ang i-retouch natin mamaya, i-regrowth natin. Habulin natin yung kulay na nasa dulo, kasi yung nasa dulo po, ako po nagkulay niyan. Mga 6 inches ang pinulay ko last month. Ayan po, dahil pinaretouch niya po sa parlor daw sa Caloocan, kaibigan niya. Ayan, ganyan po pagpaplansya, manipis. Tapos doon mo ulit-ulitin plansya doon sa pinakamalapit sa roots, kasi yung virgin na hair medyo matigas pa siya. Sa dulo kahit pasadahan mo lang siya. Ulit-ulitin mo plansya hanggang maluto po siya, kahit manipis ang section natin. Yung ibang kaibigan ko mga beautician, shortcut po ang ginagawa. Ayan po, naisip ko paano kaya yung pag naligo na yung customer, hindi kulot pa rin yun. Ayan, nasa crown section na po tayo. Ganun din po, manipis po tayo magpaplansya. Manipis na pagpaplansya. Tiyagaan lang po. So, syempre, pag nagpaplansya tayo, unang-una ay magpupwersa din tayo kasi iniipit natin yung buhok para unat po siya. Kaya nga tinatawag na hair rebond. Pagkatapos mo yan, pag na-rebond mo na, lahat ng buhok niya ay nagbaban. Ganon. Bagsak, nag-iipon, at unat. Kaya, napaka-importante po ang unang plansya. Number 1 na plansya ang napaka-importante sa lahat. At syempre, importante din po yung number 1 na gamot. Lahat po ng processing ay importante. Pero para sa akin, importante yung unang plansya. Kasi, kailangan matyaga ka magplansya. Tiyagaan sa pagplansya.
Yan. Tapos na po nating plansyahin ang buong buhok niya. Retouch lang po tayo sa taas. At pagkatapos po natin siyang plansyahin, kailangan palamigin muna natin yung buhok niya. Wag tayong mag-apply ng mainit ang buhok dun sa number 2. Ang tindisi maluluto po yun. Siyempre, palamigin muna natin yung buhok niya after natin magplansya. Ayan. Pasada-sada muna kasi naipit po sa upuan. So, siyempre, kailangan pag naglagay tayo ng number 2, kailangan walang ukot-ukot o walang kulot-kulot o naipit nagtikwas o ganito ganyan. Siyempre, palamigin muna natin bago mag-apply ng number 2 na cream o lotion ng number 2 na pang-riban, which is yung neutralizer. Siyempre, bago tayo mag-apply ng neutralizer, palamigin muna natin yung buhok niya hanggang sa lumamig kasi mainit po yung plancha. Ayan po. O, it's time na para maglagay ng number 2 na perm lotion o number 2 hair rebonding, which is yung tinatawag natin is yung neutralizer po. Napaka-importante po sa lahat ang pag-apply ng neutralizer dahil pag wala po yung neutralizer, hindi po mauunat yung buhok niya. Napaka-importante po ng neutralizer sa number 2. Huwag po tayo mag-shortcut. Merong iba nagre-reba ng number 1. Walang neutralizer na nilagay. Diretso sila ng Brazilian glue up o kulay. Ang tendency niyan, hindi siya unat, hindi nagbaban kasi walang neutralizer. Ang tendency niyan, buhaghag ang buhok niya. Kung kulot din ang buhok niya. Kung buhaghag din kasi walang number 2. Walang neutralizer. Nag-shortcut. Kulay agad. Yung iba, Brazilian, sino-shortcut, nagmamadali. Ayun. Buhaghag pa rin pag naligo yung customer natin sa pang-4 na araw, pang-3 araw, magre-reklamo kasi kulot pa rin yung customer natin. So, kailangan meron tayong number 2, which is yung tinatawag natin na neutralizer. Para din po yung kulot. Pag nagkukulot kayo, merong number 1. Siyempre, pag may number 1, may number 2, which yung neutralizer sa kulot. Kasi hindi rin po makukulot yun kung walang neutralizer. Kasi yun na pa nagpapaluto sa number 1, yung neutralizer. Ganon din po sa pagriban. Kailangan meron tayong number 2 na neutralizer. Huwag po tayo mag-shortcut. At kailangan section din po tayo mag-apply ng number 2. Ayan. Mula sa batok section, neck section, hanggang crown section sa pag-apply ng number 2 na neutralizer. Section by section din po tayo. Front section, left section to front section and right section hanggang sa tuktok po ng ulo natin sa crown section. Mag-umpisa din po sa gilid sa temple section po. Manipis din po tayo mag-apply ng number 2. At wag po tayo magtipid ng gamot sa customer natin. Ayan. Pagtapos po mababad yung number 2 na neutralizer na gamot, kung magkukulay po ang customer natin, kung gusto niyang retouch, ayan, nire-retouch po natin ang buhok ng customer natin sa kulay o permanent color. So, syempre, diretso po tayo mag-a-apply ng retouch na kulay, yung sa regrowth. Magre-regrowth po tayo ng permanent color niya sa bandang anit niya, yung mahigit 5 o 4 inches yun na kulay, pinakulayan ng hindi pantay. Nagpatsi-patsi kasi dark color, hindi nahabol yung dulo ng buhok niya. Ayun, kita niyo po. Mag-a-apply po ako ng gamot niyan. Gamot na permanent color. Ang kulay na in-apply ko is ash blonde. Para mahabol po ang kulay ng dulo ng buhok niya. Dahil ang dati kong kinulay sa kanya is ash blonde din po. Ash blonde color. Permanent ash blonde color. Retouch din po tayo. Kung saan yung parang black pigment niya o dark color pigment niya o yung tubo na dark color, yun po ang nire-retouch natin. Kasi pag diniretso natin yung permanent color doon sa hanggang dulo,
hindi na pareho ang luto. Mauna maluto yung open hair niya o yung lumang buhok niya o dating buhok niya na niriban, kinulay, kung ano-ano pa. Siyempre, lumang buhok yun, mauna maluto yun compare doon sa luto, doon sa regrowth niya sa tubo niya. So, ayun. Tapos natin, magkulay, babanlawan na natin, which is wala tayong video nun, ng pagbabanlaw dahil nalubat ang phone ko. So, diretso na tayo sa number 3. Yung treatment. So, syempre, hindi rin natin na umpisahan ng video yung paglagay ng treatment ng section by section. So, ito po yung video ng pag-apply ko ng keratin treatment. So, syempre, pag nag-keratin tayo, babadin natin ng medyo matagal-tagal para malambot ang buhok at shiny ang buhok ng customer natin. Ayan, nag-a-apply po ako ng keratin treatment niyan ng oras na yan. Ayan, kailangan din natin ng treatment sa buhok, lalong-lalo na kasi buhok ng ating customer ay may mga previous na ribbon. May previous din po na kulay. May previous din na kung ano-anong patong-patong na kulay. At saka, minsan kailangan din po nating treatment para hindi manigas ang buhok ng kliyente natin at hindi mag-dry. Pag kayo palagi nagkukulay, kayo palagi nagpapariban, so syempre meron din po tayong tinatawag na weekly treatment o monthly treatment. Hindi porket na-riban ang buhok mo, hindi mo iti-treatment yan. Pwede rin po kayo magpa-treatment ng hot oil, hair mask, keratin, cellophane, Brazilian, pinaka-importante, pinakamaganda para mabuhay ang buhok nating namatay o nag-dry. Ayun, babad lang po natin yung treatment ng 45 to 1 hour. Kung nagmabaday ang customer, pwede rin 20 minutes o 30 minutes. Dahil hindi na nagmamadali ang customer natin, binabad po natin siya ng 45 to 1 hour. Much better kung mas sobra pa sa isang oras ang pagtitreatment, pagbabad. Dahil hindi naman to nakakasira ng buhok. Nagpapalambot siya. Na-absorb po ng buhok natin na nag-dry yung treatment para mawala yung dry ng hair. Mga split ends, mga dry na buhok na nananigas, kailangan din natin ng treatment. Weekly po ang treatment. Kung wala kayong pang treatment, pwede kayo magsarili ng treatment yung mga gata ng nyog o hot oil, yung mga buy one take one na binibenta sa Watson, kung saan pa. Pwede kayo magsariling treatment, balutin nyo lang ng plastic, ilibin nyo lang ng isang oras bago kayo maligo at conditioning. Ayan po, after natin mabanlawan ang treatment ay blower na natin. Sa oras na to ay ginoblower na natin ang buhok ng ating kliyente. Medyo mahaba-haba tong video na to dahil hindi ko pinapass forward dahil para makita ng customer na binoblower ko talaga ng maayos yun. Ganun pag blower, ha, kailangan pag nag-blower din natin patuyuin natin mabuti. Ayan, kita nyo sa video na yan, makintab na ang buhok natin ang ating customer. At saka may kulay na po. Ano po ang kulay niya sa tuktok doon sa dulo? Ngayon na po ang kulay. Hindi katulad kanina na magkaiba yung tuktok na kulay doon sa dulo ng buhok niya at gitna. Ngayon, pareho na po. Ash blonde. Ash blonde po ang kinulay ko na without bleaching kasi hindi pwede natin i-bleach yung buhok ng customer natin. Pag nagre-ribbon tayo, once again, paalala sa mga nagpapariban, huwag po mag-bleach kasi masisira ang buhok natin, magdadry. Paalala ko lang, maganda ang mga bleach sa mga natural na buhok o yung mga laking hibla o kaya bagsak. Kung kulot ka, tapos nagpapariban ka, tapos bleach ka, papahirapan yung mga nagmagawa ng buhok mo after mo mag-bleach kasi hindi po talaga maririban yan. Pahingayin mo muna ng mga isang taon
Kasi bababa pa yung buhok na binleach mo. So, syempre, kailangan wag tayo magbi-bleach kung nagpapariban at nagpapakulay tayo. Kasi luto na po yung bleach. Kasi tinatanggal po ang pigment ng buhok nun, magiging puti ang buhok at papatayin talaga siya. Kung kailangan pa nag-bleach ka, weekly po tayo magpa-treatment. Number 1 na pinaka-effective na treatment sa pag-bleach is Brazilian blowout para mabuhay uli ang buhok ng customer natin. I-keratin natin siya monthly, weekly kung marami kang pera. Kung wala kang pera tapos nag-bleach ka, naku, tinatali mo lang yung buhok na nag-dry. Maganda lang yung pag lower plancha mo, harap ka sa tao. Pero pag hindi ka nakaharap sa tao, buhok mo nakatali, buwag gagkulot, patay na dahil sa kakabitch mo. Ito, kailangan magsanggunin ka sa mga expert na professional na mga hairdresser o mga parlorista o beautician. Ang tanong, at huwag po tayo magsinungaling kung nagpapagawa tayo ng buhok natin. Kasi alam po ng mga professional na mga beautician kung anong reviews mong ginagawa. Siyempre, bago magpagawa ang customer, check muna yan kung anong issue at reviews nitong buhok niya. So, dapat maingat din po tayo. Kung kayo nagdi-DIY, magtatanong din po kayo sa mga professional o mga hairdresser dahil mahirap na masira ang buhok ng customer natin o buhok natin. Kasi pag nasira, putol agad hanggang maiksi. O kaya napakalbo na lang si customer kasi lahat na putol-putol ang buhok mula anit hanggang scalp, putol talaga siya. Kasi hindi nagtatanong. Mayroong nagsisingaw na customer, nagpakulay tapos ni binlits tapos nagpariban, di lagas lahat, di nagiging lastik po lahat ang buhok niya, putol-putol yun, nagpakalbo na lang, hindi ay hirap yung ganun. So syempre maingat tayo sa mga customer natin, maingat din po tayo sa ating mga buhok dahil yun po ang tinatawag natin na maganda sa buhok natin na ano ba itong ibig sabihin ng kasabihan na ito, more crowning glory. Yun, tama talaga. Crowning glory po natin ang buhok natin. Kung pangit ang buhok natin, pangit po tayo tingnan. Kaya kailangan maganda ang buhok natin kasi siya ang nagdadala sa atin. Di ba po? Una-unang tinitingnan ng tao yung mukha, okay? Tapos, package deal. Maganda ang buhok mo, may kulay, bagsak, o kaya yung walang kulay, bagsak, shiny. Di ba? Mukha kang inosente, mukha kang elegante tingnan sa tao sa harap pag may pag maganda ang buhok mo, pagkagawa ng buhok mo. So, syempre, ganun ang kailangan natin. So, syempre, kaya nagpapagawa ang mga customer at client natin sa atin. So, kailangan natin gandahan ang gawa natin para umulit-ulit ang customer natin. At babalik-balikan tayo kasi ang ribbon, ang pinakamatagal, is 6 months or 1 year. Kasi kalimitan sa mga kliyente ko, mga regular customer, once a year lang bumabalik. At minsan naman, merong kulot talaga o kinking every 6 months nagpapagawa. Ayan, pag magandang gawa mo, maraming magre-recommend. Marami kang customer na darating dahil masipag ka maggawa o magplancha at kung ano-ano pa. Dahil pag maganda ka gumawa, marami kang kliyente, masipag ka kasi mag-plancha, mag-blower, kung ano-ano pa. Dahil maganda ang gawa, mapagpasensya ka, masipag, at saka number 1 is yung hardworking. Dahil mahal mo yung customer mo at importante, mahal mo rin ang trabaho mo. Dahil mahal mo ang trabaho mo, syempre ingatan mo yung mga customer mo. At saka be patient. Magiging mabait din po tayo sa lahat ng customer. Kahit mali na sila, tama pa rin para sa atin yon. Oo, yon. Kailangan maging mabait tayo. Kita nyo sa video na to is binablower ko yung customer ko. Oo. I-blower mo siya ng maayos kasi ito yung pinakahuling blower. Patuyuin mo siya na walang basang matira. Mula scalp here hanggang dulo ng buhok. Ayan, kita niyo po, binablower ko po. Which is yung
pagka-blower ko is dikit na po sa aking brush. Ayan. Nag-iipon na po yung buhok dahil binlower ko. Ano ba kaya pag nasa dami ng plancha? Yan, binoblower na po natin ang customer natin. Medyo mahaba-haba ang video na to. Blower kung blower te. Blower natin ang customer natin. Si Angel Teng. Ang friend kong bading. Nagpagawa po siya sa akin. Nasa blower section na po tayo. Last blower. Last hair blow dry. Hair dryer. Sa blower na po tayo, okay. Blower, 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 blower. Blue dry, blue dry, blue dry. Hair dryer. Hair blow dry. Okay. Shout out ko lang si Angel na nagpagawa. At sa iba pang gustong magpagawa, contact na lang po ako sa aking Facebook account, which is Shawi Lanila Dinaos Valenzuela. Sa isang Facebook account ko, Shawi B Valenzuela. Instagram ko po, Shawi022380. At mag-email kayo sa aking YouTube account. At pumunta kayo sa aking YouTube channel. At Shawi's Artistry. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Kung kayo'y bago sa aking channel, share nyo po ang video. Huwag kalimutang i-like, i-share, at panoorin ng buong video. Panoorin po natin ng full video ng ating YouTube channel. At number 1 sa lahat, don't forget to subscribe ang aking channel. At para updated po kayo lagi sa aking video na ina-upload, don't forget to click notification bell o bell button. Click mo lang bell button at kayo updated na sa aking video na mga ina-upload sa YouTube channel. Subscribe, click the notification bell. Ayan. Blue dry, blue dry. Siyempre, blower po tayo kasi makapal ang buhok ng ating customer. Matagal matuyo. So, siyempre, matagal din po matuyo kasi makapal. Ayan, blower po natin ng maayos, ha? Blower, blower, blower. Hair blow dry, hair drying. Blue dry, hair blow dry. Ayan po. So, sa background, parang umuulan. Umuulan talaga. Okay. Blow dry. Blower. Mahaba-haba itong video na to. Okay. Nasa blower pa rin tayo, mga kalalabs. Mga kalalabs ko dyan. Salamat sa panonood. Okay. 1 hour po tong video na to. Ayan. Last
po na plancha. Yan po, nakikita nyo, pinaplansya ko po yung buhok ng customer. Which is hindi po na ako nag-sectioning. Hindi po ako nagsi-section kasi sabi ng customer, ayaw niya daw ng pit-pit ang buhok niya. Yung tipong flat na, yung flat niya hanggang anit yung bagsak. So, syempre, kung ano itsura ng binlower, yun po yung itsura pag naligo ka after 3 days. Yun po. So, pasada lang po ang gagawin natin dahil bagsak na po ang buhok ng ating customer. Pasada for last hair ironing. Hair iron. Pagpa-plancha is pasada. Yan po. Pasada lang po ang ginagawa ko. Nasa pagpa-plancha na po ko sa huli. Pagpa-plancha na po. Hair iron. Nakain din pong konting mga minuto ang pagpa-plancha po kasi pasada. Hindi na kailangan i-section by section ang pagpa-plancha dahil hindi naman natin Brazilian. Kasi ang Brazilian po is magkaiba po ang keratin sa Brazilian blowout. Ang Brazilian blowout is hindi na po binabanlawan. Diretso na po siya. Blower at saka plancha at sinisection-section po yung Brazilian blowout. Ito is keratin treatment lang po. Ang importante is hindi matigas mag-blower at plancha at hindi mag-dry ang buhok ng customer natin at hindi matigas pag sinuklay-suklay natin. Kailangan din po natin mag-maintain ng keratin conditioner. Daily po ang maintaining natin sa conditioner ng buhok natin para hindi maligas ang buhok natin. Once a week mag-treatment po tayo ng buhok natin dahil importante po yun para hindi po manigas ang buhok natin. At kailangan din ng alalayan ng conditioner. Much better yung keratin conditioner po ang ilalagay natin pag naligo tayo. So syempre pag na-keratin tayo, leave po natin ng ilang oras ng ilang minuto habang nagsasabon tayo, nagtitsupilyo, naliligo tayo. Tapos babanlawan po natin ng maayos din po yung conditioner. Huwag po tayo magbabad ng conditioner sa ulo natin na hindi binabanlawan dahil sticky po yun, malagkit at hindi gumagalaw ang buhok natin. Kailangan conditioner natin. Much better kung may blower ka o kaya ay mayroon kang electric fan na malakas kasi pag pinatuyo mo ng electric fan na bagong conditioner, para ka ng bagong blower. Yung pong technique. So, nandito po tayo. Plancha pa rin tayo ng plancha sa ating customer. Yung pasada lang po siya. Kahit pasada na parang tip-tip at bagsak na rin po siya. So, ayan po ang customer natin. May ngiti sa labi. Oo, may ngiti. Okay po. Sa pagpa-plancha pa rin tayo. Okay. Hair ironing. Hair iron. Buhok sa pagpa-plancha. Pagpa-plancha ng buhok. Pasada sa pagpa-plancha. Pwede din kung di natin planchahin kung ayaw ng customer ng pit-pit. Blower, okay na yun. Kasi kung ano hitsura ng binlower natin, ganun po ng hitsura niya pag naligo na siya. Ngayon iba, dinadaya na lang sa plancha kahit kulot pa yung buhok. Pag banlaw ng customer after 3 days, kulot pa rin buhok kasi dinadaya ng iba kasi hindi nga masipag magplancha o mag-riban. So, mayroong timing sa pag-riban, timing sa oras sa pagbabad ng gamot, timing sa oras ng pagpa-plancha, isaktong plancha, timing sa paglalagay ng mga gamot ng number 2, number 3, at hanggang sa huli, i-check mo kung tumutok ang dulo ng customer. So, syempre, iti-trim natin. Paliwanag natin sa customer natin na may riban na previous, may kulay. So, syempre, di may iwasan na merong puputok.
sa dulo. Nagre-react kumbaga. Kasi nag-react ang buhok natin. Kasi may mga previous na kulay. Lalo na, magkaiba yung gumawa nun. Si isa, ibang brand ang ginamit sa'yo. Pagdating sa'yo, ibang brand din. Siyempre, mayroong mga reaction sa gamot at medicine. Kasi magkaiba po ang mga gamot na ginagamit natin. Kung gusto po ng maintaining, so syempre mag-maintain ka po sa isang hairdresser mo, isang beautician. Kasi kung paiba-iba ang gumagawa ng buhok mo, iba-iba din ang sira ng buhok mo. So syempre maghahanap ka ng magaling gumawa ng buhok mo. Which is yung satisfied ka talaga. Kung lilipat ka ng iba, may bagong pakikisama na naman. Pakikisama at saka malay mo, another sirain na naman ng buhok mo. Wala din, sira din ang buhok mo kung iba-iba yung beautician ng hairdresser mo. Ayan, nandito na po rin. Trim po natin yan ang buhok natin. Ayan. Trim natin ang dulo ng buhok natin. At the same time, para may dating ang buhok natin, lalagyan natin ng hairstyle o style ang buhok niya. Titrim natin, lagyan ng style. Ililayer natin hanggang saan yung putok ng dulo ng buhok. Tatanggalin natin yon at ayusin natin. Syempre papatayin natin yung gupit niya. Lalagyan natin ng style. Kung layer B-shape o shaggy layer, ganun gagawin natin. Kung U-shape, U-shape. Kung B-shape, B-shape. Kung pantay lang po ang gupit. Dahil gusto na is layer sa harap, is B-shape sa likod. Ngayon po ginagawa natin, medyo layer lang po. Ganun. Hair trim na po. Hair trim. Nakahuli na po ang trim. This last part na po yan. Nagupitan natin. Isiset po natin ang buhok na gusto na natin hanggang sa huli. Hanggang sa paglabas niya, may ngiti sa syalado. Ganon. Sa yung labi. Tutuwa ang customer. At the same time, matutuwa siya, manala ka niya. Kasi kapag balik nagpagawa siya, sa'yo pa rin siya magpapagawa. Ganon. Isama, pasensya. Mabait ka sa lahat ng klase ng customer ang tao sa paligid mo. Kumbaga sa kasabihan, be kind to all kinds. Diba? Ganon lang yun. Sipagan mo lang po ang pagtatrabaho. Pagdating po sa buhok, napaka-importante ang buhok. Dahil yan ang tinatawag natin na crowning glory natin, which is yung hair natin o yung buhok natin. Kung magandang buhok, maganda din tayo, di ba po? So kailangan magpagawa po. Kaya i-contact nyo lang po ako sa Facebook account ko na Shawi Alanila, Bunaos, Venezuela. Sa aking Instagram, Shawi022318. At sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan subscribe and click the notification bell at Shawi's Artistry. Shawi's Artistry to my YouTube channel. Sa gustong magpapagawa, contact nyo lang po ako. Dahil kailangan iba-vlog po natin lahat ng mga ginagawa natin ngayon, mula sa makeup, hair dressing, hair rebonding, hair color, etc. At yung mga design natin na mga gown, costume, kung ano-ano pa, made to order, made to rent, o customize, whatever. Basta all about under the sun, all about vlog, all about designs. Lalong-lalo na importante dahil pandemic ngayon, buti may talent po ako dito sa pag-ribbon, pagkukulay, paggugupit, kung ano-ano pa. Kung wala po to, wala po kung kikitain sa pandemic na panahon. Dahil nakaraang buwan is lockdown, lahat walang kita, lahat nawala ng trabaho. At sa awa ng Diyos, may talent po ako na ganito, na binigay niya. Laking pasasalamat po sa akin yan at sa Panginoong Hesus dahil binigyan na ako ng mga iba't ibang talent. Kung wala yan, hindi po ako kikita. Kaya palagi ko pong pinagdasal na mawala na po ang pandemic na ito.
magiging normal balang araw. Nagdadasal ko yan palagi sa Panginoong Hesus, lalo na kay Poong Nazareno, na maging normal na po lahat at babalik na tayo sa ating normal na trabaho, which is yung pag gig natin for wedding, dibu, photoshoot, makeup sa pageant, customized gown and costume, made to order gown, and mga parental nating mga gown. Sana bumalik na sa maayos ang panahon. Wala na yung tinatawag natin na mga whatsoever. Ito, bawal natin banggitin yung sakit na yan dito sa ating YouTube channel. Alam nyo na yon, dahil sa pandemyang ito, maraming mga nawalan ng trabaho. Ayun po. Tapos na po tayo yata sa paggugupit. Ayan, retouch na po tayo sa ating hair trim, sa ating paggugupit. At saka pasensyahan na po yung ang dila ko, medyo pilipit, medyo matigas at medyo malambot. Minsan kasi Bisaya po ako. My mother is Ilongga, my father is Bulanon. But I'm from Davao, kaya Bisaya po ako. Pagpasensyahan na po ang pilipit kong dila. Medyo di ko alam kung tabingi o balik awot, ganon yung mga pinagsasabi ko. Kayo na po, basta naintindihan niyo po ang mga sinasabi ko. Maraming salamat din po sa panonood, pakikinig. Ayan, hair trim na po, hair trim, gupit, trim natin ang dulo ng buhok. Ayan po, ayan. Hair trim, pantayin natin ang buhok, tanggalin na po yung split ends, tanggalin yung mga putok nasa dulo, yung mga sunog dahil nag-react. Pangit yun pag nabanlawan, nandyan pa rin. Kung kailangan, trim natin. Pero kung konti lang ng putok, nadadala na po yun sa pag-alaga natin ng conditioner. Ayan, our finished product. Ayan po, soap, and shine. Ayan na ang finished product natin. Ayan, bouncy hair, ayan, silky, smooth na, malambot. Bagsak na ang buhok ng ating client, bagsak na ang buhok ng customer natin, bagsak na ang customer natin ng buhok, ang client natin pala, si Angel, bagsak na po ang buhok niya, straight na po, hindi na siya boghag. Ang manipis at hanggan kasi nariban ang hanggan niya po. Kasi ang kapal po ng buhok ng ating customer na si Angel, si Bakla. Bagsak na. Finished product. Ayan na po. Hair rebonding, hair color permanent retouch, and hair treatment. Ayan po, our finished product. Maraming salamat sa ating customer na si Angel. Maraming salamat. Labong salamat. Thank you very much. Ayan, finished product natin. Front side. Thank you for my beautiful hair, Shawi's Artistry. Please subscribe Shawi's Artistry. Please subscribe Shawi's Artistry.